So, good morning everyone! So, nandito na ulit tayo. So, I am Jessie. Just call me Jessie. So, ngayon, this episode or this video ay magbigay tayo ng tips doon sa mga gustong pumunta ng Hong Kong. Ano-ano nga ba yung mga interviews ng mga agency pa Hong Kong and mga employer. So, una kasi nung nag-apply ako, ang dami namin, of course, kasi Hong Kong, magandang place, magandang lugar. Like, kilala kasi ang Hong Kong na safe place para sa mga OFW kasi wala tayong nabalita na yung mga naharas na mga meron din natin alam, kung meron ba, pero kung meron man, yung hindi talaga gaya ng mga Middle East na country. So, sa isip natin, pag Hong Kong kasi siya para sa atin. So, hindi naman tayo, hindi ko pa rin alam na kung anong nandoon or ganyan. So, basta ito lang yung ginawa ko kung bakit ako na-hired sa amo ko. So, bali, of course, isulat mo yung pagdating mo sa agency na pupuntahan mo, bibigyan kanila ng form or application form. Tas kung anong agency yan. Tas yung agency kasi na na-applyan ko is may counterpart sila doon sa Hong Kong. So, bali yung agency sa Hong Kong pumunta dito, yun yung nag-interview sa amin. So, ganito yung ginawa ko, guys. Nag-fill up ako ng form na binigay nila. Nag-fill up ako, tapos pagkatapos, ayan, ready na yung passport, yung mga ibang documents. So at nung pagdating na nung agency na from Hong Kong, ayan, nag-umpisa na kami. So, nag-umpisa na kaming interview. So, pang-apat ako sa na-interview. So, ngayon, ano-ano nga ba ang itatanong sa iyo? Of course, easy naman yung sagot. Kailangan lang talaga na medyo hindi naman super fluent ka ng English. At least, alam mo kung paano mo i-explain sa kanila ang sagot mo through English, kasi hindi naman sila nakakaintindi ng Tagalog or ano pang dialect except for English. Or kung alam mong Cantonese or Chinese, much better. Magkaintindihan talaga kayo. Pero not super fluent talaga ng English. Basta kaya mo lang i-defend yung mga sagot mo, it's okay po. Basta maintindihan ng nag-interview sa iyo po. So, ano-ano nga bang unang itatanong? Of course, introduce yourself. Paano ba, sa next video ko na lang kung paano ko ginawa yun sa akin, paano ko in-introduce, kung anong step by step na tinanong sa akin nung nag-interview. Basta ito lang yung para ma-prepare kayo, kung may idea kayo kung ano nga ba ang ginagawa or gagawin. Kasi kahit pa magsulat tayo, minsan yung ibang question, kasi parang mag-prepare tayo, susulat natin yung ganito, ganyan, may experience ako, ilang taon, susulat natin 5 years para hindi natin makalimutan. Minsan kasi, hindi na magamit yung mga nakasulat doon, kasi iba na yung isasagot mo pag actual na. So, yung mga nandiyan na nasulat, hindi na yan magamit. So, mas maganda kasi talaga kung ano talagang ginawa mo, yun ang sasabihin mo. Mas madali, mas mabilis, mas direct to the point, at mas madali kang ma-hire. Kaysa doon na kinakabisado mo pa, pautal-utal yung ano mo, red flag na yon. So, prepare yourself, and then, kung ano ang experience, yun ang sasabihin. Mas madali, promise. Mas madali mo kasi i-explain. Like, sabihin mo, nag-alaga ako ng baby. Yung baby na inalagaan ko 6 months or ilang years. Tapos, pagkatapos pagtulog ng baby, gumagawa ako ng ganito, gumagawa ako ng ganyan, naglalaba ako, nag-car washing, nag-vacuum.
Ganyan ba? Kasi minsan sinusulat kasi ng iba para hindi nila makalimutan. Pag na-experience mo kasi, hindi mo talaga makakalimutan kung anong mga ginagawa mo. So, tips lang 'yan para mas mabilis kayong ma-hired kasi yung iba kasing agency sa Hong Kong, merong strict, meron ding hindi strict. Yung akin kasi na ano ako sa medyo strict siya, medyo strict yung nag-interview sa akin. Sorry, meron pala akong ano dito. So, medyo strict yung na-interview sa akin. At alam nyo, good news. Kasi na-hired ako. Ayan, nag-introduce. May video kasi, so nag-introduce myself ako dun sa video. Parang ibebenta mo yung self mo sa mga employer nga naghanap doon sa website nila sa that specific agency. So, ayan. Pagdating ko, gabi may tumawag sa akin na employer. So, one employer. Super blessed ako, alam nyo, kasi sa lahat ng ano, ako lang natawagan. Ilan kami? More than 20. So, ako lang talaga ako lang talaga ang may na ano na employer. So, pagdating nag-uusap kami doon sa unang employer ko, sabi kasi nung agency na sa Hong Kong na talaga na babalikan ako nung employer ko if yung parang mag-uusap pa silang mag-asawa ba na whole family nila kung okay ba ako, kukunin ba nila ako. Ayun, hindi pa ako na-hired pa nung gabi na yon. So kinabukasan kasi may another employer nga tumawag sa akin. At yun yung nag-hire sa akin. So, super blessed ako kasi yung iba hindi talaga natawagan. Ako, dalawang employer ang tumawag sa akin. So, ano lang talaga, yung kung paano mo i-deliver kung paano mo ibenta yung self mo. Sabi ko nga, magaling pala talaga ako mag-sales to. Nagamit ko yung pagka-sales store associate ko. Ang galing ko. Mas maganda kasi Japanese. Customer-centric sila. So, mas madami ka talagang matutunan in terms of customer service. Promise, magagamit mo talaga yan. So, yan lang muna ang tips ko. So, next video, kung paano ko ginawa ang video para ma-sell out or mabenta yung video ko sa mga employer. Bye! Hope to see you in my next video. Thank you for watching.